Hello sa inyong lahat! Alam nyo, ang kwentong pag-uusapan natin ngayon, hindi to basta isang lumang istorya lang. Para sa ating mga Pilipino, di ba, ito yung kwento ng pagdurusa at pag-asa na talagang tumatagos sa puso. Kaya't samahan nyo ako, balikan natin ang Aklat ni Marcos, chapter 15, at silipin natin yung kwento ng isang hari na naglingkod, dumanas ng hirap, pero sa dulo, nagtagumpay. Okay, para mas ma-appreciate natin to, subukan nating i-picture out. Isipin nyo, andun tayo mismo sa Jerusalem. First century to, yung panahon na sakop pa sila ng Roman Empire. So mahalagang tandaan na hindi to fairy tale ha. Totoong-totoo tong nangyari sa isang partikular na lugar at panahon. At dito papasok yung pinakasentro ng usapan natin. Isipin mo, ano kaya ang mangyayari kung ang isang hari na dapat kinukoronahan ay hinatulan pala ng kamatayan? Grabe yung tensyong, di ba? Diyan iikot yung buong kwento. Sige, simulan na natin. Unang-una, yung paglilitis. Para kang nanonood ng isang matinding courtroom drama, di ba? Kung saan naghalo-halo na yung politika, yung inggit, at yung grabing injustice. Lahat yan nangyari sa harap mismo ng Roman governor na si Poncio Pilato. So, umagang-umaga pa lang, dinala ng buong Sanhedrin. Sila yung parang council ng mga religious leaders noon, si Jesus kay Pilato. Bakit nila ginawa yon? Kasi sa ilalim ng batas ng Roma, kailangan nila ng approval ni Pilato para sa death penalty. Dito pa lang, kitang-kita mo na yung laro ng politika at relihiyon. At dito na nagkaroon ng isang napakahirap na pagpipilian. Hinarap ni Pilato sa mga tao. Sa isang tabi, si Jesus, tinatawag na hari ng mga Hudyo, pero tahimik lang kahit sandamakmak na ang akusasyon. Alam nating lahat, inosente. Sa kabilang tabi, si Barabas, isang konfirmadong mamatay tao, isang rebelde. Ang linaw-linaw na pagkakaiba, di ba? Pero alam nyo na, yung mga leader, sila yung nag-udyok sa mga tao. Kahit si Pilato, yun ang tanong niya bakit? Ano bang ginawa niyang masama? Alam niya na walang kasalanan si Jesus. Pero dahil gusto niyang i-please yung crowd para maiwasan ang gulo, pinili niyang ipapako sa krus yung taong alam niyang inosente. Ganyang kalala. Okay, lipat tayo sa susunod na kabanata. Pagkatapos ng hatol, dinala si Jesus sa praetorium. At dito na nagsimula yung kalupitan ng mga sundalo. Dito, yung paghihirap naging sobrang personal, sobrang sakit. Tingnan natin yung ginawa nila, step by step. Una, sinuutan siya ng damit na kulay ube, kulay ng hari, para asarin siya. Pangalawa, kinoronahan siya pero ng tinik. Pangatlo, pinaghahampas siya sa ulo, dinuraan at pinilit lumuhod na parang nagbibigay galang. At dito yung pinakaimportante para sa atin, di ba? Sa bawat pang-aalipusta, dito natin nakikita na si Jesus, siya yung tunay na kasama sa hirap. Alam na alam niya kung gaano kasakit ang mapahiya, ang mabuli, ang maging biktima ng injustice. Mula doon sa praetorium, sinimulan na ni Jesus ang kanyang huling lakad. At dito, makikita natin kung gaano kabigat, kung ano talaga yung halaga ng pagsunod niya. Ito yung paglalakbay na pasan-pasan niya ang krus. At habang naglalakad siya, may isang ordinaryong tao, si Simon na taga Cirene, napadaan lang pero pinilit siyang tumulong sa pagbuhat ng krus. Alam nyo, si Simon parang siya yung simbolo nating lahat. Bawat isa sa atin may sariling krus na pinapasan sa araw-araw, di ba? Isipin nyo yung sakripisyo ng mga OFW natin o yung kayod kalabaw na pagtatrabaho ng mga magulang para lang sa pamilya. Yun eh. At dinala nga nila si Jesus sa isang lugar na ang pangalan ay Golgota. Ang ibig sabihin niyan sa kanilang salita, lugar ng bungo. Sa pangalan pa lang, alam mo na ang isang madilim at nakakakilabot na lugar ang pupuntahan nila. Tapos, ito pa, sa ibabaw ng krus niya, may nilagay silang karatula, nakasulat, ang hari ng mga Hudyo. Para sa mga Romano, panginginsulto yan. Pero yung hindi nila alam, yun pala ang totoo. Sila mismo ang nagdeklara ng katotohanan. Pati yung mga religious leaders, sumali sa pang-aasar. Sabi nila, di ba, niligtas niya yung iba. Bakit yung sarili niya, hindi niya mailigtas? Sige nga, bumaba ka dyan sa krus, hari ka pala ng Israel para maniwala na kami. Ang hindi nila gets, just true dahil hindi niya niligtas ang sarili niya, kaya niyang iligtas ang lahat. At ngayon, darating na tayo sa pinaka-climax ng buong kwento. Yung mga huling sandali niya sa krus, yung oras na pati ang langit nagdilim at yung hari bumigay na. Ganito ang nangyari.
9 ng umaga, ipinako siya. Pagsapit ng 12 ng tanghari, biglang dumilim ang buong paligid. Isipin niyo yon, 3 oras na kadilim sa katanghalian. Isang napakahaba at masakit na paghihintay hanggang sa sumapit ang 3, doon na siya namatay. At bago yun, mga bandang 3, sumigaw siya. Yun yung mga salitang galing pa sa Psalm 22. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito na siguro yung pinakamatinding sakit. Hindi lang yung pisikal, kundi yung pakiramdam na mag-isa ka na lang talaga. Ganap na pag-iisa. At pagkatapos nun, sa isang huling malakas na sigaw, nalagot na ang kanyang hininga. Tapos, pero, teka muna, hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Kasi sa gitna mismo ng kadiliman at kamatayan, may biglang lumitaw na mga senyales, mga hudyat ng pag-asa. Dito napapasok yung kwento ng bagong pag-asa. Tingnan nyo yung mga sunod-sunod na nangyari. Biglang napunit yung kurtina sa templo, from top to bottom. Simbolo yun na bukas na ang daan papunta sa Diyos. Tapos, yung Romanong sundalo, yung mismong nagbantay sa kanya, biglang nagsabi, tunay nga, anak ng Diyos ang taong ito. At yung mga babaeng sumusunod sa kanya, hindi umalis, nanatili sila. At may isang respetadong leader, si Jose ng Arimatea, na lakas loob na hiningi yung katawan ni Jesus para mabigyan ng maayos na libing. Kahit sa kamatayan, nagsisimula ng lumabas ang tagumpay. Kaya sa huli, ito yung tanong para sa ating lahat. Sa mga personal nating pinagdadaanan, sa mga sarili nating gulgota, yung mga panahon ng kadiliman, saan kaya natin mahanap yung mga sarili nating senyales ng pag-asa? Dahil ang kwento ni Jesus, ang itinuturo niya sa atin ay kahit sa pinakamasakit na pagdudurusa, palaging may pag-asang kasunod, palaging may tagumpay na nag-aabang.